Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-privilege speech kahapon si Marcoleta. Sabi niya, wag sana tayong magpasaringan. Iisa lang ang layunin natin. Ang gulo-gulo na po natin. Ang mahilig po magpasaring, yung kampo ninyo, si Piatos, at siyang pasimuno ng gulo. Kahit nga po yung riot noong September 21, yung mga personalities associated po sa kampo ninyo. O di ba? Yung iniimbestigahan ngayon ng pulisya, konektado sa kampo ninyo yung mga pinangalanan. Kaya itong mga sinasabi ninyo na ang gulo-gulo, ang pasimuno po yung kampo ninyo. Kasi ang mithiin ng kampo ninyo, hindi na patapusin, hindi man tinatago, hindi na patapusin sa kanyang turno yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na makapaghintay sa 2028. Kaya magulo, ayaw ninyong irespeto ng kampo ninyo ang mandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte mismo nagsabi. Yan po sabi ni Marcolita. Ang gulo-gulo po natin. Para sa akin po ay hindi po tama na magpasaringan na tayo. Magpasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinakaproblema kung bakit nasaglat po ang ating bansa sa ganitong kalagayan, sabi ni Marcoleta. Natunto na po ang pinakaugat ng problema. Ang pinakaugat ng problema, ang panggugulo po ng kampo ninyo, lalo na ni Sara. Kung si Sara po, nanahimik na lang at hinintay na lang niya na magtapos ang turno ng ating Pangulo. At habang siya Vice Presidente, anyway, kayo ni team siya, sumuporta na lang sana sa ating Pangulo. Kaya pinili niya kasi na mag-ambisyon. Inappoint pa nga niya yung kanyang sarili as designated survivor. Imagine that. At ang simula ng away, ang nagsimula, yung kampo ninyo. At hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng kampo ninyo, manggulo. Kaya itong reklamo ninyo na ang gulo-gulo na, ang nanggugulo po kampo ninyo at mga supporters ninyo. Kahit nga yung mga supporters ninyo sa dahig, ang gulo-gulo. Sila nag-uupakan. Yan ang ebidensya, oh. Oh. Sila nag-uupakan. Oh. Jason. Hoy! Kita ninyo? Layo. Yan ang ebidensya. Natura sa inyo kasi na magulo. Ang pagiging magulo, natura sa kampo ninyo. Ang gulo-gulo ng utak. Ito. Mula sa FB ni Harry Roque. Yan ang uri ng mga pagkatao ng kampo ninyo. Wala. Jason. Hoy! Sila, mga supporters na ninyo, hindi magkasundo sa dahig. Sabi dito sa report ng Diwar, Abante Radio, Duterte Street Fight. DDS mula sa sa Pinas at Europa nagsalpukan. At yung September 21, riot, konektado sa kampo ninyo. Kaya, huwag kami Marcolita, pagsabihan ninyo na ang gulo-gulo na. Ang nanggugulo po mula sa kampo ninyo. Kasi hindi makapaghintay. Gusto nang iupo si Sara Duterte. At si Sara mismo, ang simula ng gulo. Nagbanta pa nga sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at Martin Romualdez. Di ba? Napakalinaw. Yes, sabi dito ng mga nagre-react, tama lang yan na live nyo para naman may patunay kung anong klaseng ugali meron kayong mga DDS. O di ba? Sabi ni Andin Asaki Jr., binigyan nyo lang ng kasiyahan yung mga anti-Duterte. Wag na lang sana mag-upload ng mga ganitong pangyayari. Ang yayabang nila eh. Tama si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, he is overly vocal, boastful,
or aggressive so he can create an image of strength through noise. Patama kay Marcolita. Malinaw po na patama kay Marcolita. Ang ingay-ingay po sa Senado. Sabi rito sa report ng News 5, tila may pasaring may pinatatamaan. Tila may pasaring si Senator Ping Lacson sa isang social media post ngayong Martes, September 30. There is a saying, the loudest one in the room is the weakest, saad ng senador. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Sabi pa ni Ping sa kanyang ex-post, a wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Magpapatulan ng mga ganyang pasaring. Di ba? Tama yung kasabihan ng mga matatanda. Ang lata daw na walang laman, maingay. Di ba? Itong pagbabanta ni Sara sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, walang sinasabi si Marcolita. Tahimik siya mga kababayan doon sa pagbabanta. Tapos iakusan niya na ang gulo-gulo. Malinaw po ng kaguluhan galing sa kampo ninyo. Ito ang ebidensya. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Di ba malinaw kung sino ang pasimuno ng kaguluhan? Narinig ninyo yung ating Pangulo na rumisbak ng kung ano-anong masasamang salita? Ang pinakang seryoso na statement ng ating Pangulo, ito'y aakin anyang papalagan. Yun lang ang pinaka-seryoso niyang statement. Diba? Pero hindi pa nga niya sinuport yung impeachment laban kay Sara Duterte. Kahit kitang-kita na po, kahit sa dilim, yung piatos. Pagkatapos, sasabihin ni Marcolita, ang gulo-gulo na, kampo ninyong pasimuno ng kaguluhan dito sa ating bansa. Ayaw ninyong manahimik. Imbis na tumulong kayo sa ating Pangulo, nanggugulo kayo. O ngayon, sino yung mga iniimbestigahan ngayon na nasa likod ng kaguluhan sa Manila, sa Minjula noong September 21, yung riot? Ayan diba? Yorme allegedly tagged pro-Duterte cronies behind of riot in Minjula, Manila. Si Vic Rodriguez, si Topacio, ito si Angping, ito yung former city administrator, Manila City Administrator Bernie Ang. Yan Pagkatapos sasabihin ni Marcolita, ang gulo-gulo na. Ang magulo po ang kampo ninyo. Kasi yung leader ninyo, ang gulo-gulo ng ulo. Di ba? Napakalinaw. But anyway, pakinggan natin yung kanyang privilege speech. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Kayo ang Ito magulo. po huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya. At Ang dapat sana, kasi hindi man po kayo yung chairman committee on Blue Ribbon Committee, ang ginawa po ninyo nang kayo ay hanapin, nirefer ninyo sa chairman.
At saka sa mga members ng committee muna, before ninyong present, para na vetting sana, pati yung affidavit, na check mo na kung peke o totoo, na-discovering peke, di sumabog sa pagmumuka po ninyo. Di ba? Yung proseso, wala kayo talagang kortesiya sa chairman. Ang feeling po ninyo, kayo pa rin ang chairman ng Blue Ribbon. Si Ping Lacson na po ang chairman. Member lang po kayo. Kaya ang gulo-gulo kasi hindi kayo sumusunod sa proseso. Kahit nga yung impeachment complaint kay Sara Duterte, anong ginawa ng kampo ninyo? Yung forthwith naging archive, naging motion to dismiss. You see? Kaya ang pasimuno po ng kaguluhan, kayo, ang kampo ninyo, kasi gusto ninyo i-protect po si Sara. Yan ang malinaw. At proud kayong tawaging Duterte Senators. Di iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. In-interpolate nga ninyo. Yung pagbasa pa nga lang po ng script, ng affidavit, kayo pa yung nag-coach. At napag-alaman, pumalag yung nagnotaryong abogado, hindi daw sa yon, fake. So tama yung sabi ni Martin Romualdez, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Yung notaryo pa nga, pike, how much more yung kanyang sinabi? O di ba? Kung totoo yung kanyang mga sinabi, dapat doon pa lang sa pagpanotaryo siniguro niya na hindi piki. Ipiki. O di ba? Kaninong kasalanan yan? Kasalanan po ninyo, inarap ninyo yung witness na walang vetting at kayo lang yung nag-usap-usap. Ngayon, in-invite ng DOJ para i-examine yung kanyang affidavit. No show up. So anong ibig sabihin nun? Takot siya na i-evaluate, i-cross-examine sa DOJ. So may bad faith, yun ang malinaw. At hindi yun mababago ang perception, paniwala ng mga tao. Kahit po mag-privilege speech ka pa dyan ng 1,000 times. Bakit? Sa una pa lang po, bagsak na. Durog ka agad. No amount of explanation. Di ba? Booking agad. Yung masamang plano. Ang target mga kababayan nila, si Martin Romualdez kasi paniwala nila si Martin ang magiging susunod na Pangulo. Laging inaakusa si Martin Romualdez mga kababayan. Pinagkakaisa na si Martin Romualdez ng mga Duterte Senators. Kapo nag-privilege speech una si Chis Escudero. Binakbakan si Martin Romualdez. Yan tuloy, lalong lumaki yung pangalan ni Martin. Pag ganyan, baka lalong tumaas yung ratings ni Martin Romualdez. Dati, 62%. Mas mataas ng 4% kay Sara. Kaya galit na galit sila na 58% na lang. At saka si Chis Escudero, nasa dulo na. Kaya galit na galit po. Actually, ito ang dahilan kung bakit sila nang gigigil. Mga kababayan, padilim ng padilim ang kanilang pangarap na iupo si Sara Duterte o manalo sa 2028 elections. Si Martin Romualdez 62%, 58% na lang si Sara. O lamang ng 4%. Si Chis Escudero na may ambisyon din siyempre, baka gustong mag-vice presidente, 53% na lang. Nabulok na. Dahil sa kanilang kagagawan. Gising na gising po
ang ating mga mamamayang Pilipino. Alam nila yung gumagawa ng tama at nagsiservisyo sa ating bayan. At yung mga maingay na lahat pang sarili na ambisyon ang kanilang sinusulong. At hindi man po magtrabaho ng matino, ng gugulo pa. Hindi na magtrabaho na merwisyo pa. Alam yan ang ating mga mamamayang Pilipino. Kahit anong gawin ninyo. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, si Martin Romualdez nag-resign na as speaker. Patunay na siya po may kahihiyan, may delikadesa, at tanda niyang harapin yung kaso, yung investigasyon. Si Saldico po nag-resign na as congressman kasi nasabit dito sa flood control scandal. O ngayon ang tanong, kumusta naman yung mga nasabit na senador? Si Chis Escudero ba nag-resign as Senate President? Hindi po. Kung hindi po siya, mga kababayan, kinudita ng majority ng mga senador, ayaw umalis ni Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado. First time po in history ng ating bansa ng Congress na ang speaker nag-resign. Kahit sa Senado walang ganun na nag-resign, talagang kinukudita before na umalis. You see, yan ang tanda ng delikadesa. What about yung mga senador na sabit sa flood control? Tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva. Ano plano? Ba't hindi ninyo sundan yung ginawa ni Saldico na nag-resign? Di ba? Walang plano na mag-resign ang sino mang senador na sabit. Wala tayo na nakikitang tanda. Kita ninyo? Anong ibig sabihin nun? Ang kakapal ng muka. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Talagang mga walagya eh. Hindi mag-resign. Si Saldico nag-resign. So, ibig sabihin, manipis ang mukha. Nag-resign eh. At siyempre, anda niya nga harapin yung kaso. Si Martin nag-resign as speaker. Yan ang tanda na manipis ang mukha ng mga taong ito. May hiya. Nahiya doon sa sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. O yung mga senador, may hiya. Wala eh, proud na proud pa sila, mga kababayan. Ni mag-inhibit sa Blue Ribbon Committee, hindi magawa nitong mga tangkot na senador. You see, pagkatapos may gana pang mag-privilege speech si Marcoleta. Pero pakinggan natin kung kapani-paniwala ba yung mga pinagsasabi niya. Tanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon. Kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po... Unang-una, dapat hindi mo inilabas muna. Inayaan mo muna sana na ma-vet ng committee. Hindi yung kayo lang. Dapat may vetting process kahit sa Congress. Hindi basta hinaharap. Kasi marami ng masamang experience ang both Congress, House of Representatives, tapos yung Senado. Di ba? Ang dami ng mga peking testigo tulad ni Mawanay, Ador Mawanay, ni Bicoy. At yung testigo ni Bato de la Rosa, si Jonathan Morales. Ano na yon? O, di ba? Nang sabi, authentic yung papel kasi may butas. Yung affidavit ni Orly Orteza, wala mang butas po. Paano maging authentic yun? Sabi ni Bato, binutasan muna sana. Walang butas, pero yung pirma ng abogado sa notaryo, piki. In worse, in-invite ng DOJ yung witness ninyo para i-evaluate yung testimony at kung totoo yung kanyang pinagsasabi, di kasuhan si Saldico at saka si Martin Romualdez. Hindi nagpakita. Ano ang ibig sabihin nun? Di ba takot siya na madiscover yung kanyang fake na affidavit? Ang gusto kasi ninyo, lahat ninyong sinasabi, paniwalaan. Hindi po pwede kasi ang kampo ninyo, santambak na mga sinungaling yung mga DDS.
Kaya sabi ni Martin Romualdez, wala niya itong pinagkaiba, kundi yung DDS script niya yung binasang privilege speech ni Chis Escudero na kakampi ninyo. DDS script niya, sabi ni Martin. Sanay na sanay kayo sa ganyan eh. Wala nang maniwala sa inyo. Si Sara, tinawag ang speaker na tambaluslos. At ngayon may bagong akusasyon si Sara na may kickback din daw si Martin mula sa illegal gambling. Kwento lang niya, wala mang resibo. Ang gusto ninyong mangyari, lahat na ibubuka ng inyong mga bibig, paniwalaan ng mga mamamayan. Hindi naman pwede ang ganon. Ano kami, mga uto-uto? We were not born yesterday. Yung mga kwento ninyo, madalas mali sa katotohanan, kontra. Kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privilege speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Sino daw ang natatakot kay Martin Romualdez? Kayo lang naman na nagsasabi ng ganyan. May natatakot kay Martin Romualdez. Pati si Chis Escudero na nagsabi pa, the name anya that cannot be named. Ano naman ang ikatakot ninyo kay Martin Romualdez? Pinapakabait ni Martin Romualdez. Hindi man dapat katakutan. Nag-resign na nga po. Kayo lang ang nagsasabi ng ganyan. Kasi ang linya ng mga propaganda ng kampo ninyo, si Martin Romualdez ang nagdidikta pati sa ating Pangulo. Si Martin Romualdez, si Lisa Marcos ang presidente. Kasi si BBM, weak leader. Di ba yan ang linya ng mga propaganda ng mga DDS vloggers? Kaya nga ang tawag ni Martin Romualdez doon sa speech ni, privilege speech ni Chis Escudero, DDS script.
At malamang pati yung sinasabi ninyo, ganun din. Kayo lang naman. Walang dapat ikatakot at never dapat sabihin o itanong na may natatakot ba kay Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez walang record ng AGK. Wala man lang po na pinagbabantaan. Di ba? Mula sa kampo ninyo ang may record ng AGK, ang may record ng pagbabanta. At ang pinagbantaan mismo yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. At ang nagbanta, si Sara Duterte. At nang magbanta si Sara Duterte, wala man lang po kaming narinig na statement galing po sa inyo, Senador Marcoleta. Wala kaming narinig. Parang lumalabas yung pagbabanta ng isang opisyal sa presidente, okay lang sa inyo. O di ba? Huwag kami Marcoleta. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Sino naman nagsabi sa yung dapat kang matakot? Kung hindi ka natatakot kay Martin Romualdez, unang-una, si Martin Romualdez hindi mananakot. At hindi dapat katakutan. Walang dapat katakutan kay Martin Romualdez. Nag-resign na nga speaker. Ordinaryong congressman na lang. Kayo po, senador. So anong problema ninyo kay Martin Romualdez? Ba't ninyo pinagkakaisahan si Martin Romualdez na ordinary congressman na lang? Nagpakalata kayo eh. Alam namin ang sagot. Sa totoo lang, takot na takot kayo kay Martin Romualdez na tumakbo bilang Pangulo. Yan ang kinatatakutan ni Sara ng kampo ninyo. Kaya nga lagi niyang sinisiraan si Martin Romualdez. Kahit noong yung ratings ni Martin, pinagtatawanan ng mga DDS kasi 0.06 yata yon. Yun ang pinakamataas na ratings ni Martin. Pero ngayon, 62% na yung ratings ni Martin. 58 na lang si 58 na lang si Sara. 53 si Chis Escudero. Saan ka pulutin? First time ito na mangyari sa history ng ating bansa, ng Kongreso, na yung speaker mataas yung rating sa Vice Presidente at saka sa Senate President. Kaya hindi na sila makatulog po. 62% Speaker Martin Romualdez. 53% si Chis Escudero. Bagsak, kaya nakikisakay na lang sila sa kasikatan ni Martin Romualdez ngayon. Maganda yan na lagi ninyong inaatake si Martin Romualdez. Lumalabas si Martin Romualdez underdog. Pag underdog na yung isang tao, laging binubuli. Binubuli siya ngayon ng mga senador, pati ni Sara Duterte. Ang simpati ng mga mamamayan na pupunta sa underdog. Ituloy ninyo ang pambubugbog, ang pagduro kay Martin Romualdez. Tuwang-tuwa yun. Lagi ninyong binabanggit yung kanyang pangalan. Ano ba? Tuwang-tuwa yun si Martin Romualdez kasi lagi ninyong binabanggit ang kanyang pangalan. Lalong sisikat si Martin. Ang susunod na presidente, Martin Romualdez. Ang vice president kung sino mga kababayan sa mapipili ni Martin. Pwedeng senador, incumbent. Di ba? Kaya dinudurog nila si Martin Romualdez, mga kababayan. Kasi si Sara talo na sa ratings. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa.
Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba Hawig ninyong nga, sabihin, kasi Ginoong may black. Pangulo, yun pong notarial details. Yun po yung kulay blue na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli nyo sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, Kaya nga, nag-deny yung abogado, di pa-imbestiga ninyo. Di ba? And in fact, pinapa-imbestiga ni Ping Lacson. Kasi nag-deny po yung mismong abogado. Hindi siya nag-notaryo niyan. O ngayon, ano motibo ng abogado para i-deny? Tama ba? Kaya kailangan i-establish muna. Tama lang na magpa-imbestiga. kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. O di is-disbar mo. O di ba? Ipa-disbar mo. Anong pakinamin kung ma-disbar yung si Espero? Di ba? The truth is, nag-deny yung mismong abogado. O di, ano nang pakinamin? Ang importante doon, mga kababayan, matukoy kung ano yung tama. Ang theory natin, talagang purposely, pinanotaryo sa ganyang uri ng abogado na hindi na kinakausap ng personal. Pirma lang ng pirma. O di ba? Kasi, yung diferensya niyan, nasa sa inyo. Bakit? Di sana, kaya nga po importante yung vetting. Binirify ninyo kung yung nagapirma ng notaryo na abogado, nakaharap mismo ni Gutesa. In-execute niya yon at nabasa ng abogado mismo personal. Ang problema, minadali ninyo eh. Di ba? So, ang problema, nasa kampo po ninyo. It is in your side. Kayo yung may deficiency, may pagkukulang. Hindi ninyo siniguro, inarap lang ninyo, minadali ninyo pagharap kay Gutesa. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Tama, binasa niya yung kanyang statement at sinumpaan niya. Kaya lang po, kinotes ninyo. May nagsisinyas pa. Nauli ka. Ano ba? Mas familiar pa nga kayo doon sa affidavit ng nag-execute kaysa kay Gutesa mismo.
Tinuturuan ninyo kung anong dapat basahin. Recorded. Huwag kami Marcoleta. Pinalata mo masyado sa tao na yung testigo ay kakampi ninyo para idawit si idawit si Martin Romualdez. O di ba? Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Nakitang-kita naman. Kino-coach mo ba ka? O ngayon, kung sinasabi mo, bayarang media, o sino-sinong mga taga-media ang bayaran, magpakita ka ng resibo. Hindi yung blanket accusation. Yung mga bayarang media daw. Sinasabing kino-coach pa. Kitang-kita man naman po, captured sa camera. Hindi nga yun camera ng mainstream media, camera ng Senado. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President. Ang tanong, bakit pikon na pikon ka? O diba? Bakit ka nang gagalaiti? Kasi nabuking. Ayan ang tanong dyan eh. Ang neutral na senador, dapat relax lang sa mga pagtatanong. Yan ang neutral. Di ba? Pero kayo, tingnan ninyo ang itsura ninyo. Masyado kayong mainit. Nahalata tuloy. Kaya tanong ni Ping Lacson, yung sa una kay Diskaya, bakit niya masyado kang protective kay Diskaya? Ayun, lumabas tuloy yung tungkol sa asawa po ninyo na konektado sa stronghold. Lalo pong umusok si Marcolita. Galit na galit po. O, di ba? Ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay... Yan kasi, nagmamadali kayong iharap. Kung hindi kayo nagmamadali, di sana kompleto yung mga senador ng kopya ng affidavit. Na-reproduce na sana yung affidavit ni Gutesa. O di ba? Huwag kami lahat ito pang mga nangyari dyan, kagagawa ninyo. Kung may mga pagkukulang, dahil sa kagagawa ninyo, kakamadali ninyo. Ayan tuloy, na-record na kino-coach ninyo. Masisisi ninyo yung sinasabi ninyong bayaran na media. Yun ang nakita nila, kino-coach ninyo si Gutesa. Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila eh. Hindi wag. Alam ko po ang Pakinamin sa inyo. karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Hindi kami nagpapaawa sa inyo. Marcoleta, hindi namin kayo kailangan. And remember, hindi ka mananalo sa pagkasenador kung hindi ka na-cover ng media. Hindi ka makikilala. Buisit ka. Di ba? Kung hindi ka kinover ng media, hindi ka Marcoleta na kilala sa buong Pilipinas. Napaka-ingrato mo. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po?
Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Inulit na naman niya, natatakot kay Martin Romualdez. Kayo lang naman ang nagsasabing natatakot kay Martin Romualdez. Napakabait ng tao, walang records ng AGK at ng kung anong pang-abuso, physical o sa pananalita. Gusto ninyong i-project na si Martin Romualdez masyado ng powerful. Kasi yun ang script ng mga DDS na nagmamando sa ating bansa. Pati si Amy Marcos, ang nagmamando sa ating bansa, si Martin Romualdez, si Lisa Araneta, at hindi Marcos. Kasi ang gusto ninyong palabasin, weak leadership PBBM. Huwag kami. Takot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Kayo ang naghalo. Bakit po? Ngayon ko lamang po na Kayo ang nanggugulo. Kayo ang naghalo ng balat sa tinalupan. Sino ba yung maiingay dyan kung hindi kayo, kampo ninyo? kita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Di ba ang gusto ninyong mangyari? Mabilis na aksyon. Nakabantay na yung DOJ para kasuhan kaagad. Pag yung testimony ng testigo ninyo ay talagang sufficient to file a case doon sa mga inaakusa. So anong problema ninyo doon? Damn if you do, damn if you don't. Di ba? Gusto ninyo na may makasuhan agad-agad? Ngayon, mabilis. Naging rekomendasyon sa ICI. Kahit yung ICI po, mabilis kong umaksyon. May reklamo pa rin kayo. Sana lulugar yung administrasyon, yung gobyerno. O di ba? Pag walang nakasuhan, kasi mabagal gumalaw yung DOJ, sasabihin, sarsuela ang mga investigasyon kasi wala man nakulong. Tapos may issue na naman kayo, siyempre, laban sa administrasyon. Kasi sasabihin ninyo, despite ng investigasyon na ginawa ninyo, wala mang nakulong, walang nakasuhan. Huwag kami Marcoleta. Ngayon na mabilis na gumalaw yung DOJ, may reklamo pa rin kayo. Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa... So, anong purpose ninyo sa pag-imbestiga kung hindi kakasuhan ng DOJ? Di ba po, mga kababayan? Pasalamat kayo. Yung DOJ, mabilis umaksyon. Yung mga investigasyon ninyo, testimonies, galing sa mga witness ninyo, kinukuha agad ng DOJ para makasuhan. Tapos ngayon, kini-question ninyo. Ikalimang pagdinig pa lang tayo sapagkat nakikita ko na po ito. Kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako. Meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate,
sa korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Bakit naman kayo tatanggi? Di bang objective parehas mag-imbestiga? So bakit kayo tatanggi? Kung halimbawa, may mga lumabas na sangkot na mga senador, tulad ng nangyayari ngayon, tapos kinuha yung testimony na nagtuturo sa mga senador. Anong problema ninyo doon? Or pati sa mga congressmen, including Speaker Martin. Anong problema ninyo doon na makipag-cooperate kayo sa ICI? Yung chairman naman ng ICI, dating appointee ni Digong, si former Justice Andy Reyes. Wala kayong tiwala sa naging appointee ni Digong? Di ba? Yung ating Pangulo nga may tiwala, inappoint. Dating appointee ni Digong. O, yung isa pa, si Babe Singson, dating DPWH Secretary ni Noynoy Aquino. Walang kakampi yung ating Pangulo. Talagang independent sa administrasyon, pero dependent sa previous administrations. Wala kayong tiwala? Mas pabor pa nga sa inyo kung ibigay sa ICI yung mga ebidensya ninyo. Di ba? Anong pinoproblema ninyo, Senador Marcoleta? Sa investigasyon, kung talagang katotohanan, ang gusto ninyong makita, magtulungan kayo with the ICI at DOJ. Parang ang gusto ninyo mangyari, yung mga witnesses lang ninyo ang dapat paniwalaan na ang itinuturo ni Martin Romualdez palagi. At malamang, ang ultimate objective ng mga nasa likod nito mga kababayan, target talaga yung ating Pangulo. Simula kay Martin to the President. Yan ang duda po ng mga analyst po, mga kababayan. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Nag-resign si Magalong kasi conflict of interest. May baho din na sumingaw doon sa Baguio. O diba? O ngayon, wala man problema kung nag-resign siya. Hindi man siya member po ng ICI, advisor lang. Ngayon, pinalitan na po si General Asorina ang pumalit kay Magalong. O di okay. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan. Sa issue ng pag-aaway-away, wala mang ganong na-observe tayo sa mga majority members ng Senado. Ang mga palaaway man lang po, kayo, yung kampo ng mga Duterte, sila man lang po ang mga palaaway. Yung mga vlogger nga doon, parehas Duterte pero nag-aaway sa dahig. Kasi nga po, yung leader nila palaaway, si Sara, si Digong palaaway. Kaya, like leaders, like follower. Yan o, nagrarambulan. Nagrarambulan. Hoy! Ayos eh. Sino? Hala. Jason. Uy, stop. Hoy! Hala. Hala. Yan ang natura ng grupo ninyo. Palaaway. Kaya malabo yung akusasyon ninyo na nag-aaway-away. Kayo lang naman nakikipag-away. Yung mga senador ng majority, hindi man nakikipag-away. May hinahon sila. Kayo lang ang laging high blood. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Laging galit. Sabi niya, ang gulo-gulo. Kayo yung magulo. Si Sara ang magulo. Yung leader ninyo magulo. Hindi po ang Marcos ang magulo. Huwag kami Marcoleta. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin before ka mag-accuse ng ang gulo-gulo. Mismong sa pagmumuka ninyo, magulo. O diba? Hindi nga kayo ngumiti. Laging galit. Ang bansag nga sa inyo ng sarili ninyong sarili ninyong kasama si Jason sa pambansang simangot. O di ba? Kami masaya lang po.
mga mga vloggers na sumusuporta sa ating Pangulo. Relax lang kami. Mag-upakan kayo diyan, masaya kami kasi may kwento kami. Sige, mag-upakan kayo. Upakan si Martin. Sige lang, para may kwento kami. Kala ninyo? Malulungkot kami kung upakan ninyo si Martin. Upakan ninyo. Kasi habang inuupakan ninyo si Martin, lalo na lalaki yung pangalan niya kasi pinagkakaisa ninyo. Binubuli ninyo, mga senador kayo. Nag-resign na yung tao bilang speaker. Ayaw pa ninyong tantanan. Na ano kayo? Ready man na si Martin na harapin yung kanyang kaso. Ayaw ninyong tantanan. Sige, upakan araw-araw. Mangyari yan, manalo tuloy na presidente. Chairman ng Blue Ribbon Sumikat. Committee, na ang mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Correct, tama ba ka? Naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference Parang ang lumilitaw, kinotes ko Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y Hindi po lumilitaw na kinotes mo, kundi recorded yung pag-coach mo. Na-record po. Yan ang katotohanan yan. maging abogado. Inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Di ba gano'n naman talaga po? Tingnan ninyo si Bato de la Rosa. Di ba yun ang yun ang depensa niya? Ang gusto sana siyang invite ng Congress, interparliamentary courtesy. Kalyado ninyo. O ngayon, yun ang sinabi ni Ping Lacson, interparliamentary courtesy. Bakit tama kay Bato, mali kay Lacson? Nung magsabi si Bato na interparliamentary courtesy, ang ini-invoke niya na rason sa pag-imbita ng pag-appear sa Congress, sa Quadcom. Bakit wala kayong komento? Ngayon, kay Ping Lacson may komento kayo. Yan ang problema sa inyo. Ang stand ninyo, bangga-bangga.
Pero ngayon, na nag-resign na si Saldico, malamang imbitahin na po ni Ping Lacson. O, di ba? Yan kung umuwi si Saldico. Ang sabi, may sakit daw siya. O, di ba? Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nagsalita na sangkot ang ginabukasan ng bansa. Bakit si Sara Duterte na nagbanta sa mismong presidenteng ipapapatay si Martin pati si Lisa? Di ba sangkot dito ang future ng ating bansa? Bakit silent kayo? Wala kayong komento? Huwag kami Marcoleta. Pag pabor sa inyo, yan ang sinasabi ninyo. Pag hindi pabor sa inyo, may reklamo kayo. Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Na kumusta naman yung archive sa impeachment? Hindi yung pagtatakip sa trial? Yung motion to dismiss ni Batorne na pinagkaisaan ninyo. Bumoto kayo. Ano yon? Hindi yung pagtatakip sa dapat na pananagutan ni Sara Duterte. Imbis matuloy yung trial forthwith. Anong nangyari? Archive. Huwag kami Marcoleta. Basang-basa na po yung papel ninyo. Tulot po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Di sumama ang loob mo. Umiyak ka na. Isa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante. Ang ating bansa pala yung pinaka-importante. O bakit tahimik kayo sa mga pagbabanta sa ating administrasyon ng mga kaalyado ninyo? Ayan ang tanong natin. Ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Mas credible kaysa sa kahit sino sa sa mga senador si Gutesa, ipalit na po ninyo sa upuan ninyo si Gutesa kasi mas credible kaysa sa inyo. By your own admission. Mag-resign ka na, ipalit na si Gutesa bilang senador. Ayan ang gawin ninyo dyan. Maniwala kami. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Kung mas matapang si Gutesa sa kahit sino dyan sa inyo, bakit si Gutesa po hindi umarap sa DOJ? Yan ang tanong.